Aside sa pagiging most viewed battle MC sa buong mundo, Rumispeto ka sa number 1! pogi at matipuno. Sarap. Narito ang 10 mga bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Sinyo. Top 10. Alam nyo bang labis na lapitin ng magagandang babae si Sinyo Cagasan? Dahil bago maghanap si Tony Fowler ng lemon, Meron ka bang lemon? ay idinikit muna niya ang kanyang Coco Melon kay Sinyo. At dahil nga sa lakas ng dating ni Sinyo sa mga babae ay meron siyang naging karanasan na hindi malilimutan. May 7-Eleven tsaka Chowking. May humintong sa sakyan doon. Kasama mo ba asawa mo? Hindi ko mo kasama eh. Kasama ka muna sa condo. Top 9 ay ang pagsali ni Sinyo sa flip top ng dahil lamang sa sombrero. Ang pinaka gusto ko lang dahil sobrang hilig ko sa sombrero. Kaya gusto ko sumali sa flip top. Gusto ko may sponsoran ng whip caps. Ay, pag nakapasok ako dyan, magkakasponsor ako ng sombrero, pipiliin ko to. Pero hanggang ngayon, hindi ako na-sponsoran ng whip caps. Say less dahil ngayon ay may sariling pagawaan na siya ng sombrero. Top 8. Well, alam naman natin na talagang mayaman na ngayon si Sinyo. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako! Pero alam nyo ba na bago niya matamasa ang lahat ng to ay dinanas muna niya ang matinding kahirapan. At umabot pa sa punto na namumulot na lang siya ng sigarilyo na ginamit na ng iba upang sindihan niya muli. Siyempre, ayun, walang-wala ka, no? Ultimo pang sigarilyo mo, wala kang pambili. So, ang ginagawa ko nun, pinupulot ko yung mga yosi na sindihan na, pinupulot ko para sindihan ko ulit, ganon. Mukhang niliteral lata ni Sinyo ang second hand smoke. And para sa ating top 7, naalala nyo pa ba yung issue na naihian siya ni G-Clown? Kaya ka pala inihian ni G-Clown kasi dehydrated na siya. Nung una akala ko gawa-gawa lamang ito. Ngunit nagbago ang lahat nung ikinwento na ni Sinyo ang buong istorya. Natabi kami sa kama tapos pagising ko, nagtataka ako bakit basa ako. Hindi si Iklaw, nahiya siya sa akin. Huwag mo sasabihin kahit kanino. Eh ako kakagising ko lang, buisit ako. Pasensya ka na, sabi niya, pasensya ka na. Hindi kasi, pag nakakainom kasi ako, ganito kasi ako. Kaming dalawa na lang yung nasa hotel. Anong gagawin natin niya? Ang ginawa niya, kinuha niya yung coke. Baka pag nakita nila to, sabihin nila, naihi ako dito. Ang ginawa niya para hindi siya mapansin na naihi. Binuhusan niya yung kama ng coke. Kunwari, natapon lang daw. Pero basang-basahin kalahati ng hita ko. And coming up to our top 6 ay bukod sa away ni Sinyo at Akata dahil sa issue about sa flip top. Alam nyo bang naisahan na siya nito noon nang istapahin siya sa binibenta niyang t-shirt. Nakalimutan ko na kung anong event. Basta nagsama kami ni Nico no. Tapos tinitingnan niya yung shirt ko. Anong damit mo ah? Kuha akong isa. Bigay ko na lang sa ganitong araw. Hanggang ngayon, di niya pa binabayaran. Networking pa more, ha? 500 yun, next. Top 5 sa kabila na nakakatawa niyang personalidad. Alam nyo bang minsan nang tumulo ang luha ni Sinyo dahil sa isa niyang laban? At ito ay sa battle niya kontra kay Max Ford nang makamit niya ang kanyang unang talo sa flip top. Take note, labis siyang pinagtawanan dito at napahiya. Ikaw ang gustong tumutol, isasama ko sa Sinyo sa taon, walang budget, ilibig ko na lang kayo sa ilalim ng manhole. Pero dahil sa wala na akong masabi, time na. Okay na. Iniyakan ko ba yun, sir? Iniyakan ko ba yung laban ko kay Max Ford na pinangako ko sa sarili ko na sa susunod na babatil ako, hindi na ganito ang ipapakita kong Sinyo. Well, look at him now. Siya lang naman ang pinaka-bet na bet ng taong bayan. Top 4. Alam nyo bang bukod sa pagiging hater niya nila Apex, Shei at Akata ay kinamumuhian niya rin ang mga taong kung tawagin ay K-pop fan. Unang-una yung mga nakikinig ng K-pop, that's not gangsta, that's whack. May mga iba dyan na nadadala na lang sa instrumental nung pinakikinggan nila. Wala na silang pakialam dun sa lyrics kung minumura na ba sila o kung ano man. That's whack. At sa numerong 3 naman ay ang pinaka kinakatakutan o iniiwasan niyang makalaban na battle MC ay walang iba
kundi ay ang hari ng tugma na si Looney. Ayaw kong makalaban. Number 1, si Looney. Yan, mas gusto ko nga siyang panoorin. Nakwento kasi sa akin ni Tipsy yun, yung experience niya nung makalaban niya si Looney. Parang nung nandun siya nandun daw siya sa battle. Parang bumabalik siya as a fan nung kabattle niya si Looney. Nung imbis na mag-focus siya sa sasabihin ni Looney, mas ina-appreciate niya, kumbaga, gano'n, parang mas ina-absorb niya kaysa Nanginginabot tuloy. binababoy na ako. Yes! Parang ganun yung parang doon yan. Kasi seryoso, mas masarap talagang panoorin si Looney. Tsaka tingin ko napakasakit sa ulo na kalaban siya. Top 2. Sa mga hindi nakakaalam, sa fast talk niya together with his fiancé ay pinapili siya nito kung sino ang mas gusto niya between Donggalo Records founder Andrew E. or the master rapper Francis M. Narito ang kanyang sagot. Francis M. or Andrew E? Andrew E. Top 1 ay ang kauna-unahang tao na nakatalo kay Sinyo. Oops, nagkakamali ka dahil hindi ito si Maxford. It is because before Flip Top ay nakikipag-freestyle battle na si Sinyo sa kalsada at dumadayo pa nga sa iba't ibang eskwelahan para lamang makipagtalas-tasan hanggang sa makatapat niya ang isa sa mga sundalo ng Donggalo na si Crazy G. Dumadayo na kami sa mga school, naghanap kami ng mga rap artist doon na pwedeng i-freestyle battle. Yun nga, masyado akong tiwala sa sarili ko noon sa freestyle. Dumadayo kami ng school hanggang sa nagkaroon ako ng isang kalaban noon na unang tumalo sa akin sa freestyle, si Crazy G, yung may hawak ng Fiepro. Tinalo man siya nito sa kanilang freestyle battle ay panalo naman siya ng maging kaibigan niya ito. Dahil because of Crazy G ay nakasali siya sa Flip Top. Bali, ang nakapasok ako sa Flip Top dahil kay Crazy G dahil binigay niya sa akin yung slot niya, kumbaga. Siya talaga yung kinukuha nun na pumasok sa Flip Top. Nagkataon nun na yung label niya hindi pwede dun sa Flip Top. So, anong nangyari, parang ako yung pinasok.